Usa ka maayong buntag, mga kabrigada. Bangon, lihok-lihok, karong Tuesday morning, January 3, 2023 na. Ako, si Shami Kalinawan, temporaryo ninyong makauban, maka-jamming, maka-bonding. May hangover pa ba ang tanan? Naka-move forward na ba sa 2023? Medyo gloomy ang panahon, no? Maong dili magpasagad sa atong panglawas. Likaya nato ang mga sakit-sakit, no? Hilabi na ang pag-abri sa bagong tuig sa 2023. Mag-Citro Plus na mga kabrigada. Karong bagong tuig, mas hatagan taog bili ang atong mga panlawas. Ingon man sa tibuok natong pamilya mo nga mag-Citro Plus, ascorbic acid plus zinc aron lig-on ang atong depensa sa lawas. Alright, samtang. Okay, paghuman sa bagong tuig, migula sa datos gikan sa Department of Health, Center for Health Development, Soxargen Region as of January 1, 2023 sa alas 6 sa gabi, migula nga adunay 13 ka reported cases sa fireworks-related injury gikan kini niadtong Disyembre 21. Maayong balita tungod kaya 63% kini nga giubos kung itandi niadtong milibayng tuig. Walay kaso usab nga natala nga naigo sa stray bullets kun saag nga bala. Sa tibuok rehiyon, ang South Cotabato maoy nag-una nga adunay 7 ka samdan gumikan sa pabuto. Hala, gisundan sa Jensan nga dunay tulo sa Sarangani naman duha og North Cotabato nga adunay usa. Kwitis gihapon ang usa sa mga hinungdan sa mga nasabdan. Mao lang ang gamayng pag-amping, but another just in chika, no? Atuan ang balon karon ang atong kapalaran karong adlaw. Niya na ang sa Aquarius naman, ang mga Aquarians ang sinasabing pinakamalas. Sa darating na 2023, di po siguro. Pagdating sa usapang pera, tanan man siguro walang habas ang gagawing paggastos ng mga isinilang sa zodiac sign na ito dahil sa kagustuhang makaranas ng bagong adventures. Ay nako, dapat pa rin, tipid-tipid pa rin tayo mga kabrigada. Pero guwadyo kay kwarta, wap kay tipid. Hala, Pisces, marami ring haharaping pagsubok sa 2023 ang mga isinilang sa zodiac sign na Pisces, pero may mga taong tutulong para magtagumpay ang mga challenges. Sana all. To make your life happy and easy, iwasan muna ang mga taong toxic, lalo na sa trabaho, at maging honest at sincere sa inyong mga partners. Pero tulad ng mga laging sinasabi ng mga astrologer, feng shui expert at mga manghuhula, mga gabay lamang ito dahil sa mga kamay pa rin natin na nakasalalay ang ating kapalaran. Pray tayo mga kabrigada, ganun lang yan. Aries, tinatawag na wasteful year ang 2023 para sa mga Aries pagdating sa usapang pag-ibig. Hala, lalo sa mga single in terms of love, it will be a bad year for all Aries. Wag naman sana. Pray nyo pa din yan. Taurus, maganda ang magiging pasok ng 2023 sa mga taong ipinanganak sa sign na Taurus dahil bubuhos ang opportunity sa professional area. Lucky rin this year pagdating sa love, sana all, and relationships. Pero, kailangan maging choosy pa rin. Diba? Huwag go lang ng go. Gemini, ngayong taon nyo matitikman ang pinaka-minimiting tagumpay because your hard work will finally pay off. Mabibigyan din kayo ng pagkakataon na bumawi sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay matapos kumayod sa trabaho. Diba? Cancer, magiging challenging din ang pagpasok ng bagong taon sa mga ipinanganak sa sign na Cancer, lalo na sa trabaho. So give your passions and plans the best shot you got. Okay? Makinig din sa mga advice at paalala ng mga mahal sa buhay o ganun yun. Leo, excellent opportunities sa professional at personal na buhay ang paghihintay sa mga naghihintay sa mga ipinanganak sa sign ng Leo sa 2023. Para sa mga single, malaki ang posibilidad na makilala nyo na ang inyong the one. Ay kay too, na magpapabago sa takbo ng inyong personal life. O, diba? Pero dapat gahapon hatag gahapon ni Lord ang inyong love life. Uy, noon sa mo. Virgo, walang taong perfect, kaya intindihin na lamang ang lahat ng taong nakapaligid sa iyo para mapalitan ng positibo at
ng positibo ang negatibo, understanding, there are possibilities of changes in the finances and relations you possess. Paghandaan ng posibleng roller coaster ride, challenge sa buhay. O diba, mga gulong ng palad yun. Libra, super lucky ang 2023 sa mga isinilang sa zodiac sign na Libra as love, fortune, and opportunities will be in their hands. Ngunit, kailangan maging maingat sa pagdesisyon tungkol sa mahalagang bagay na darating sa inyong buhay para hindi magsisi sa huli. Ayun, Scorpio, isang tabi muna ang pagiging happy-go-lucky sa buhay. Ang 2023 ay ang magiging eye-opening year para sa iyo. Asahang mas magiging maaliwalas ang second half ng taon kapag napagtagumpayan ang pag-iwas sa mga toxic na bagay at tao sa paligid ninyo. Ayun. Sagittarius, ito ang taon na pagdating ng napakaraming job opportunities para sa mga Sagittarians. Pero kailangang matutong i-off pansamantala ang adventure button and focus more on professional and personal life. There will be a lot of wealth, success, and prosperity. At samantala, kailangan maging matapang at matatag ang mga taong ipinanganak sa zodiac sign na Aries, Cancer, Virgo, Scorpio, Capricorn, Aquarius at Pisces dahil posibleng humarap sila sa matinding pagsubok sa 2023. Maaaring maging mailap sa kanila ang swerte, so they need to work harder. Kailangan mas tatagad pa ang pananampalataya at paniniwala sa sarili upang makontra ang mga kanegahan at problema sa 2023. Ayun, Capricorn, sesentro sa usaping pag-ibig at relasyon ang bagong taon para sa mas ipinanganak sa sign ng Capricorn. Kaya kailangang bantayan ang inyong mga mahal sa buhay. Mahihirapan din ang mga single, agoy, na matagpuan ang kanilang dawan. Kaya huwag pilitin kung hindi talaga pwede. Ayun. Pero mga kabrigada, no, ito po ay gabay lamang. Yun nga ang sinasabi ng mga astrologers natin, nasa kamay pa rin natin ang ating kapalaran at saka pray din. Sa atong mga kabrigada, sa atong pagbalik, atong makauba ng usa ka tawo nga maghatag sa tuwag tips kay medyo gastador jud ta karong holiday for today's video. Mubalik pa ang Just In with Shani. Po yan mong gibuhat diri. Well, nagpapamagaling pa po si DJ Justin, pero next week talaga namang makakasama na natin siya. O, diba? So, nanonood siya ngayon. Hello sa'yo. Good morning. Makapay lang. Support na. O, kasamtama, mga kabrigada, karong pila ka adlaw pa lamang na human ang bagong tuig, no? Ay, grabe, hisgutan ta ang practical money management ilabi na para sa mga mamshies o young professionals. Kabalo mo mga kabrigada, tanan ta makarelate din ha, kaya during holidays bitaw, grabe yun ang ato ang kinibitang i-treat yourself. Hala, tanan, gastos dire, gastos dito, hantod sa wala nagyunahuna nga unsa ang mahitabo after sa holiday. Diyos ko, ang mga palaliton during holidays no, ni action ug mahal, pero di po nato maiwasan no nga daghan tagi apilan nga mga parties, agoy, exchange gift diri didto, kaliwat kanan, laag diri, laag didto, gastos. Nako, kailangan yun og recovery. Kaya, di yun maiwasan, guilty kita sa part nga, grabe yun ang ato ang paggastos itong holiday season. O karon, aduna tay tips, no? Paano ba spend ang ato ang money wisely, lalo na during holidays? Or paano ba ta makarecover sa atong mga nagastos during holidays? So, ganito lang yan, no? Sa mga tips nga ato ang pag-istoryahan karon, well, kung naagitay kwarta magiging sa nature, ginato nga mga tao bitaw nga, hala ka nang i-treat nato akong sarili. O sige, go na ni, okay naman go. Hala, well, kung practicality-wise mga kabrigada, medyo mali gid siya. Well, anyway, usay kung holiday, panagsalang man na sa isa ka tuig, siguro kaduha raman na, kaisa raman ang New Year, kaisa raman ang Pasko, so okay ra. Well, anyway, paano ba ta maka-recover or paano ba ta mag-spend sa atong money wisely? Number one, no, natin mga tinaguang tips din he. O, diba? Sa akong mahiwagang kuwan. Okay.
the trick to tracking your spending. Okay, kung dapat natin tracker sa atong gasto. Kung halimbawa, diri nga adlaw medyo nag-overspend ta, kinahanglan sa mga sunod nga adlaw mubawi ta, 'di ba? So medyo gamayan nato atong gasto para dili gyud ta mulapaw sa atong mas nagasto pa nga dako. Okay, number 2, get control of your impulses. Gini bitaw mga kabrigada no kuning tama gini siya nga naay times mga halimbawa example kanang ako as naay mga young professionals din nga nakadawat na sa bonus. Syempre naay mga gusto rito, gusto na ko to nga sapatos, gusto na ko to nga baga na bitong we are so impulsive bitaw nga kanang naa na tay ginagunitan nga kwarta igasto dayon nato. So dapat di ay get control. Isipon lang nato kung kailangan ba ni nato after ba sa holidays magamit ba ni nato or kung unsa lang ang kailangan nato nga magamit during holiday siguro. Maraging ana lang. So that is why get control of your impulses. Okay? Third tip. Only put money on your credit card if you can afford to pay it each month. Okay, sa ato aning mga young professionals, no, even our mga momshies, kung natay credit card, kung unsa na tong kaya na to bayaran mo, lang to atong i-swipe. Kaya ang tendency manggod kay siyempre natin credit card, swipe dito, perfect. Laban ni. So mali gito siya mga kabrigada. Kung mo swipe ta, dapat according lang po sa kaya na to bayaran within that month para dili kita mo excess bitaw. Kaya mahitabo mangutang na po tag ibayad sa katong credit card nato. So mura ra gyud tag nangutang ug ibayad sa atong utang. So medyo mali gyud siya. Actually walay mali kung gusto nato i-treat ang atong kaugalingon, pero mas okay gyud kung we are spending what we have wisely. Kaya importante gyud ang practicality labaw na sa panahon karon nga niagi pud gyud tag pandemic no. Ug after sa pandemic medyo naglisod gyud ta didto, medyo napag kita sa recovery stage karon. So ayun, it's better that we spend our money wisely. O, di ba na ko yung mga tinaguang tip dire? Apat nga tip. Stop trying to impress other people. Kini siya mga kabrigada, importante gini siya kay minsan no, we buy things or we buy food just because we want to impress people. Ay nayuban nga mo palit og gamit just because mo gito ilang gusto, walay mali ana no. But you know, naiuban nga, nipalit lang siya ato tungod kay nagustuhan niya nga gisuot to sa iyang friend. Hala, gwapo lagi na. Asa nimo gipalit? Diba? Murag gusto lang nimo magsuot ato because you just want to impress others, no? So mali na siya. It's okay that, you know, we want to look good within ourselves. Walay problema na kabrigada. Pero make sure nga walay problema nga mo arise after mapalit nato na nga gusto nato. Diba? It's okay lang, maging practical lang magud karon. Pero kung nakay extra, go lang, ihurot na imong kwarta. Muhab daw ng kwarta. Okay, 5th tip. Figure out what habits drain your budget. Okay. So unsa ba? Kung naatay kwarta, i-figure out nato kung unsa ba ang naga-drain sa atong budget. Maybe naatay mga unnecessary nga mga ginapalit. Nga halimbawa, naanatay list no, sa atong mga paliton. Pero naatay nalingian nga medyo hala kanang kuan lagi to ay murag lami lagi to or gwapo lagi to. So imbes wala siya sa kanang listahan nimo, ni kalitra siyang insert tungod kay gusto nimo siya ba. So ang katong nahitabo sa imong listing, sa imong budgeting, naguba na tungod kay nakay gi-insert nga wala dapat dito sa imuhang na focus na nga supposedly imong dapat igasto. So ana lang mga kabrigada. So kung nakay lista, focus lang usa dito para as is lang, walay maguba nga budget, carry lang. Tama ba? O di ba our next tip? Ayun. So next tip is learn to value investing over products. Okay. So, as mga Pilipino bitaw no, as you know, moms and young professionals, ug kanang unsa lang tong kanang mga gusto nato mo atong dito atong focus nga gastuan sa kwarta. Well, dire ginatudluan ta nga mo mag-learn gyud tag invest instead of spending a lot. No, so let's say pag invest mag-istorya tag investment, so that means we should save money, no? Kay halimbawa kung dili man lang necessary tong imuhang gastuan sa imong money,
why not ka nang keep it or save it or invest ni mo nga kung asa pa siya mo lambo or mutubo. Well, as Filipinos bitaw nga, as young professional, nga kanang medyo ato ang, kung ano yung mga, somehow, there are young professionals nga, ang low wage earner pud bitaw gihapon so dili makasave. Pero ang pangutana, usay dili na makasave pero makagasto tag mga gusto nato. So kung dili imposible nga makagasto ta og kanang para sa atong sarili makapalit kay tag baga tag 1,000 kapin, nganong di ko ta makasave og 100 pesos kada sweldo. So mangina na learn to invest things over products. So kung dili man lang necessary ang katong imong paliton nga kuan, so utong-utong lang sagot ko. Gusto gyud nimo na paliton utong na lang sa hantod sa makakuha ka og kanang extra bitaw nga kanang pwede nimo igastos. Well, there are times gid mga kabrigada nga kanang uy wala na koy bag, uba na gid akong bag. So syempre kung nagtrabaho ka, okay man gyud na mo gasto po ka ginagmay o sa mga boys pod wala na bisi na gyud ang brief kay ano maka spend sa atong money wisely karon naay nay motabang sa ato aron na mas ma-push pag yun ang atong recovery sa mga nagasto nako kayo mga guilty dyan mamakinig kayo ngayon mga kabrigada ato ang kauban si Dr. Alfie Custodio Dean sa Business College sa Notre Dame of the Yangas University. Maayong buntag Doc and Happy New Year. Happy New Year. Oo. Good Doc, morning. Happy New Year. So, Happy New Year. Kumusta ba ang New Year, Doc? Nag-spend po ba ka og over-over? Hindi masyado. Alam mo naman, the best time na talagang mag-isip sa pag-spend na yan is before the New Year. Bisa na. So, second best time na tayo ngayon after New Year. Okay. So, Doc, sa atong mga kabrigada nga mga guilty karon, Yeah. they are really kanang looking forward for an advice bitaw nga on how to recover good sa mga nagastos during holidays. Yes, I'm sure daghan jud kaayog naggastos og sobra-sobra because of the holidays. And you know, realistic naman ito, no? Ito yung realidad natin na kapag nakakatanggap ka ng medyo marami-raming pera, like we have the 13-month pay, we have the bonuses, and all the other gifts coming from relatives and friends, parang napupush din tayong gumastos din. Kasi ay, ang bilis lang eh. Easy come, easy go. So, medyo napaparami. Minsan, mas marami pa yung sinespend natin kesa dun sa ating natanggap. So, this time, itong after na New Year na ito na yung panahon na mag-isip, magkano na lang ba natira? Or teka, may natira pa ba? May nabilin. Baka wala na, no? Magkano na lang ang naiwan? Hanggang kailan to? At saka ano bang pwede kong magawa para at least ma-adjust ko ang aking expenses until such time na magiging okay ulit ako. Pero doon naman sa naging magaling sa paghawak ng pera, like for example, there are some people who are, lalo na kadadaan lang natin sa, sa crisis, you know, for the past 2 years, may pandemic. So yung iba siguro natuto ng magtipid. So congratulations kung meron sa inyo Good na naging job. ganyan, good job. Kung may natira pa sa wallet natin, may natira pa sa mga bulsa natin dyan, maganda yon. But for those na medyo naaalanganin na, kailangan isort na natin yan. Tingnan natin, how much do I have now? Kailan yung next ko na pay na parating? Or meron ba akong pwedeng gawing gimmick, racket, para maka-earn pa ako madagdagan yun? Kasi the best way dyan is, hindi ka mag-spend supposedly ng more than what you have or more than what you earn. But, syempre, you know, the season of giving, ganyan, time for evaluation. Yung mga binigay ko ba, practical? Yung mga binigay ko ba, nagamit? Maybe one day, kailangan i-analyze ko na, evaluate na. Next Christmas, bibilhin ko pa ba ito or iba na? Kailangan ko na bang i-sort out ko ano yung mga gagamitin ko or bibilhin ko at ipapamigay ko sa iba? So now, kung merong natira dun sa mga expense, sa mga pera na meron ka, check mo yung bank mo kung may laman pa. Baka mamaya na todo-todo mo na yung banko mo na 0-0. Check mo yan, check mo yan dyan sa wallet mo, and then you start writing. The best way talaga, siguro yung iba, you use your phone already, may mga apps na ginagamit. Pero ako ganun pa rin ako old school, I write. In a small notebook, tickler, sinusulat ko yan. Ano yung mga nagastos, para kanino, saan, at ano pa yung mga gagastusin pa for the month. At titingnan kung saan ang pwede. And then i-adjust. So, one of the best advice and one of the best things that we have to follow is to make sure that we track
all our expenses and all our income. So parang basic lang siya. Ito yung mga natanggap ko, ito yung mga ginagastos ko, saan ang pwede kong i-adjust dito. Oo. Doc Alfie, pwede din ba yan nakalagay yung mga amount na na-spend mo para talaga yung tracking system mo? Yes. Sure na sure. Oo. Kung pwede nga, i-sort out mo siya ng dailies, weeklies, monthlies, and annuals. So, ibig sabihin, sa araw-araw, ano ba yung usual expenses ko? Kung wala, mas mabuti. Limbawa, namamalengke ka, lalagay mo siya instead na daily, gagawin mong weekly, mas mabuti yun kasi mas maayos ang pag-track mo. Tapos may monthlies ka, tubig, kuryente, kung meron kang mga St. Peter or kung ano pa yung mga binabayaran mo ng monthlies, yun ilalagay mo yan, ita-track mo yan. And then yung annuals mo, like yung insurance mo, kung ano pa mga ginagastos mo every year, dapat nakasulat yan lahat. So makikita mo, iba kasi you cannot do something adjusting, analyzing, evaluating kung hindi mo siya nakikita. So, dapat na-measure mo siya. Ini-imagine nyo lang. Oo, mahirap yung imagine. Sige na lang. Ako mahilig ako sa imagination, Doc. Charot. Doc, Creative. Oo. Si Doc Alfie kasi, economist din. Yes, So, yes. Doc, as an economist, ano kaya yung pinaka-effective na na parang tips parang sa mga young professionals natin na minimum wage earner, paano yan? Oo. Kasi may mga young professionals din na minimum pero magastos. Yeah. Paano kaya yan? Alam niyo naman, di ba, meron tayo actually, mga millennials now, medyo stable na sila eh. Yung mga bagong Gen Z. pasok, yun ang medyo nag-a-adjust pa. You know, the best thing to do is to really change your mindset. Kasi diba, because of the social media, nape-pressure tayo na, pag may trabaho na ako, I can go to these places, I can buy these things, ilalagay ko yan. So parang, I have a feeling of achievement kapag nabili ko to, or napuntahan ko to, or naisuot ko to, pwedeng ibahin yon. Pwedeng palitan mo ng feeling of achievement mo kung kalahati na lang ng 5 years to pay mo na natapos mo na. Or nakapag-advance ako sa kuryente. Imagine, kasi not everyone can do that eh. Parang hinahabol mo yung due date, diba? Pero pwede bang gawin kong achievement yung, nag-advance ako ng 2,000 sa kuryente this month. Pwede. Diba? Nag-advance ako ng sa tubig. O kaya, na-pay off ko yung insurance ng dapat sa October pa, na-pay off ko ng April. Why? Kasi nakatanggap ako ng 13th month. Hindi napunta sa kung saan-saan lang. Meron kang So, kapag change mo yung mindset mo, ano yung priority, ano yung ibig sabihin ng achievement sa'yo, baka sumunod. Baka sumunod ang iyong, mga ways, habits, at saka Tama yun, magiging achievement mo ang magbayad ng kuryente, tapos yung mga bills mo, ganun. Ay, maganda Tapos yun, Doc. yung may laman palagi yung wallet mo, yung parang hindi man kagandahan ng wallet ko, hindi man siya branded, pero lagi siyang may laman. Ay, sige. Hindi naman kagandahan yung cellphone ko, hindi naman siya latest, pero nagagamit siya, pero lagi siyang may load. Oo, hello, Yung sana all. Gcash Yung hindi ko. nakiki-hotspot, charot. Yung mga ganon, yung parang ibahin mo yung meaning ng achievement sa'yo. Kasi mag-uumpisa yun sa atin as an individual, you don't need to be, to feel the pressure of the society. Pwede mong i-create yun sa sarili mo. Lalo na sa mga young professionals na, di ba, ito pa lang yung nare-receive natin, tapos may mga bonuses tayo, konti lang, tapos splurge tayo kaagad. In just one night, 2,000, 3,000. Imagine, one month of electricity bill na yon. Ganun dapat tayo nag-relative cost. Teka, ang mahal naman nito, parang So, hindi naman sa hindi mo alagaan ang sarili mo, hindi mo bigyan ng, kasi diba meron tayong, deserve ko to. Yeah. Diba? Naisip mo, pero Guilty huwag tayo yung dyan. deserve ko to every week naman. Parang i-feel mo naman yung deserve ko to once in 2 months or once in a quarter. Huwag mo naman yung splurge na parang every week may deserve ko to. Kasi gano'n naman talaga tayo. We have to prepare for the future para hindi rin tayo nahihirapan. Tama yan, Doc. Sa mga Doc, advice sa mga momshies natin at saka, of course, young professionals na din, na paano nila iba-budget yung medyo kakarampot na meron na lang sila ngayon. Yeah, medyo mahirap nga kapag konti. Ay, teka, parang na-overspend ako kasi holidays, kung ano-ano mga. Maybe this is the best time kasi di ba uso sa atin sa social media yung magsasell ka ng second pre-loved goods. This is the best time to sort. Kasi alam mo, ang dami. Every year, tayo mga Filipino, wala tayong parang mga spring cleaning na ginagawa. But in other countries, talagang every year nagsusort sila. So maybe it's the best time to do it now. January,
Magagamit pa ba? Hindi na. Pwede na bang i-let go? Hindi na. Okay, then makaka-earn ka ng kahit konti, diba? Na dagdag doon sa existing na meron ka ngayon. If there's a way for you to go on a side gig, diba? Like kayo, magagaling kayo mag-host. May mga pa-party pa rin hanggang ngayon, hanggang February pa yan na mga ganon. And then, you just think, ano ba mga pwede ko pang magawa? Something na hindi ko kakailanganin ng kapital, something na hindi ko kakailangan ng puhunan, kundi ganda at talent mo lang. Yan. Oo. Huwag nyo namang ibenta yung mga spaghetti at salad nyo na nga bahaw na, uy. Init din. Ang dami, ilang days nang ininit na talaga. Okay. Tapos, Doc, yung sa mga mom, she's good na yung nagtatrabaho, yung mga husband lang nila, ano kaya ang mga simplest ways na pwede nila gawin para sa mga makatulong? Oo, kasi mahirap din yung aasa ka rin sa iba, no? You also have to, kung saan ka magaling, kung magaling ka ba magluto, marunong ka ba mag-tutor, or makakatipid ka ba kapag gagawin mong DIY yung mga bagay-bagay like the notebooks of the kids na kakailanganin nila, or yung mga merienda nila, instead of buying it from the mall, you prepare para mas healthy pa yon, tapos mas sure ka pa na safe siya. So parang magkakaroon ka ng change ng iyong lifestyle into something that is more simple, but it's cheaper. Usually kasi ang iniisip natin, mas madali, mas mabilis, hindi. Mas mura talaga kapag ikaw ang naghahanda. Lahat-lahat. So there are other moms nga that they prepare for 1 week Tapos pinifreeze lang nila, tapos iniinit. Tipid ka na sa panahon, tipid ka pa sa pera, at saka you also spend time for yourself and the family. And moms, eto sasabihin ko sa mga mommy, dahil ang mga anak ninyo, especially the kids who can understand about coins and money na, and then they receive from their ninong and ninangs, this is the best time to open a bank account for them so that they will understand tracking. Alam mo yon, yung parang kapag 9 years old na yung bata, pwede mo na siyang i-Kiddie Savers Club para maintindihan niya na, ay, meron pala ako dito. So aside from the Alcantra thing, they really see, no? Yung parang, ito formal na siya, actual talaga na papuntahin mo sa bangko, tapos papilahin mo sa teller para ma-feel niya talaga na, okay. And then, this money can't be easily taken So, magwi-withdraw ka, anak. Ito naman ang gagamitin natin na form, ganyan. So, this is the best time to teach them about financial literacy. Kasi they have money May hawak sila. So, you don't need to have pretend money anymore because they have it with them. So, ito yung best time na turuan sila on that. Like, anong value nitong coin na to, how many of this ang kakailanganin mo para magganyan. And maybe kapag may extra ka, maybe it's the best time also to give allowances. Kahit hindi pa nagsuschool ang bata. Like, I'll give you 5 pesos every Saturday as your allowance. So, sa'yo na yan if you wanted to buy something or you will save. Parang ganun. So, ito yung mga simpleng bagay lang na parang mag-i-inculcate mo lang sa anak mo mula nang young pa siya. Para hindi too late ba? Na yung pag-teenager na dun ka pa sigiyaw-yaw na, ano kasi, ba't hindi mo alam? Yung mga ganito. Dapat, while they're still young, they know. Yung mga simpleng bagay lang na. Pero good way yan siya, Dok, no? Kasi pag bata man good, mas dali ilang mind bitaw. Murag Nakikinig pa. Oo, kaysa sa mga dagko, lisod kay tudluan. Tapos ano mo, yung i-take advantage mo yung enthusiasm nila. Na, talaga, mami, I will have this, ganyan. And then sa social media, maganda yung naiintindihan nila. And plus, of course, you really have to be a model for that. Yung nakikita ng anak mo na kapag namamalengke kayo, nagko-compare ka, isama mo lang. Kasi everything is a teaching moment. So, para sa'yo din, bonding na siya, pero teaching moment na rin. Doc Alfie, thank you so much. Ang dami namin natutunan, promise, yung gawing achievement ang magbayad ng bills. Grabe yun. Doc Alfie, any advice sa mga kabrigada natin? Yes, sa ating mga kabrigada ngayon, ang pinakauna nating isipin is we just have to take care of ourselves. You know, magastos talaga magkasakit. So make sure that we invest on the 3 T's, matipid siya. Tulog, tubig, tawa. So it's not a doctor's prescription, pero doctor of economics pa din. Yes. Matipid siya, at saka masaya siya, at saka yun, kasi health is wealth. Once na nagkasakit ka, talagang madidrain ang pera mo. Mapupunta yan sa puro gamot, puro check-up, absent ka, at iba pa. So, unang-una, let's prioritize our health. Not so much on other things, but our health, basically. So, we take time to rest. And also, we save money for emergency purposes.
Okay, Doc, thank you so much sa atong mga kabrigada. I hope nga naagid tayo nakatunan and I believe no naagyon. Doc Alfie, thank you so much. Baka may gusto ka batiin. Oo, sa lahat ng mga estudyante namin sa Notre Dame at sa lahat ng eskwelahan, MSU, mga teachers and all, Happy New Year sa inyo and balik eskwela na tayo. Yay! Happy New Year! Happy New Year, guys! Doc Alfie, thank you so much and hopefully makabalik po kayo dito Yes, for more ma'am. tips. Yes, ma'am. No Oo. worries. Kung sa ating mga kabrigada din ha, mabalik pa ang Just In. Ayun! Nagabalik ta sa Just In with Shami. O karon manghatag na kita og 500 pesos sa atong maburutan mo kini atong mga kabrigada nga ato ang nasakpan nga nagatanaw og mga programa nato sa brigada o ato silang gipangutana kung willing ba sila nga iset ang ilang mga channels o nag-yes man sila so gihatagan nato sila coupon o karon. Okay. Ikaw ang nanalo, coupon number 02820, Erica Lambot. Congratulations! Ayun, ado lang diri sa brigada. O pangitaa si Ma'am Rio. Ayun, congratulations. O padayon nga gadawat og donasyon ng Brigada Foundation Incorporated alang adto sa mga kabrigada tang nanginahanglan og hinabang alang sa cash donations. Mamahimong ninyo kining i-deposito sa Kabrigada Foundation Incorporated with a security bank account number. 4 ka 0 po yan. That's 0000378-40172. Ug alang sa in-kind donations, ipidala kini sa Brigada Complex, NLSA Road, Barangay San Isidro, General Santos City. Mamahimo sab kamong magpamiyembro aron mamahimong Brigada Volunteer. Ug ayaw kalimot mag-subscribe sa atong YouTube channel, Brigada News TV Official, para pwede ninyo balik-balikan ang mga programa sa Brigada TV. Ayun, ayaw kalimot nga mag-subscribe no, sa atong Brigada Tanghali Saya. Ayun, isang noontime show na diri sa Brigada TV. O shout out, bulabugon mga kabrigada, daghang salamat sa inyong pag-uban kanako sa usa ka oras nga tsikahan sa ngalan ni Justine Manansala. Ako ang inyong kabrigada nga si Shami Kalinawan. O kini ang Just In. Just In with Justin would like to thank Buildex Home Talk. Build right and bright with Buildex Home Talk. Located at Eka Building, National Highway, General Santos City.